tumitigil ng paghahanap sa kanya. Parang nawawalan na ako ng pag-asa na makikita ko pa siya. Alam mo, lahat ng success na meron ako, yung kayamanan, yung magandang buhay na meron ako, lahat siyang baliwala yan kung di ko siya kasama. Gusto ko lang naman siya makita. Gusto ko siya makasama, gusto ko siya makausap. Marami akong gustong sabihin sa kanya. Mas may pikit niyo po yung mga mata niyo. Isipin niyo po nakaharap niyo si Emily. Siya po yung kausap niyo. Makakatulong po yun. Emily, anak. Sorry ha kung inabandon ako kayo ng tatay mo. Gusto ko lang naman sundan yung pangarap ko. Para mabigyan kayo ng magandang buhay. Sorry, anak. Kung wala ako sa tabi mo nung panahon na kailangan mo ko, yung nagkakasakit ka, nung hindi ka makatulog. I'm so sorry, anak. Kung wala ako nung graduation mo, nung birthday mo, at lahat ng mga importanteng events sa buhay mo, I'm so sorry. Anak, kung pwede ko lang sanang ibalik yung oras. Pero uli na ang lahat, anak. Ang tanging magagawa ko na lang ay makabawi sa'yo. Kaya sana mahanap na kita, anak. Para magampanan ko naman ang pagiging isang ina sa'yo. At masabi ko at mapataba ko sa'yo kung gaano kita kamahal na mahal. Sorry po. Bakit mo ko tinawag na inay? Sorry po. Sorry. Imagine ko po kasi na nakayo po yung nanay ko. Sorry po. Sorry din, ha. Buga ako ng buga sa'yo ng problema ko. Nakalimutan ko na may pinagdadaanan ka din. Siguro, talagang sabik ka nang makita ang nanay mo at mayakap siya. Opo. Sobra po. Kaya sana pares po tayong swerte ni Miss May. Sana pares po dinggin yung mga dasal natin. Sandali. Hello, Mars. Pasensya ka na ha kung di ako nakakapag-reply sa mga email mo tsaka sa chat mo, ha? Besh, hinihintay ka na ng mga turista doon sa lobby. Tara. Oo. Miss May, balik na po ako sa trabaho. O, sige. Sige. Oo nga eh. Kailan ba yung reunion na yan? Talaga? Sige. Pupunta lahat yung mga kabatch natin? Sige, pupunta kami ng mga anak ko. Beshi, okay ka lang ba? Kanina ka pa sa tour tulala at saka parang walang kibo dyan na. Nangyari sa'yo? Hindi, inisip ko lang kasi kung ano yung sinabi sa akin ni Miss May. Ano yun? Tungkol sa anak niya? Bakit ka naman apektado? Hindi ko alam. Basta lahat ng mga sinasabi ni Miss May, nabibigyan ko kagad ng meaning. Ewan ko
Kasi, Luz, may pagkakapares talaga yung kwento ni Miss May dun sa nanay ko. Di ba nakwento mo dati na magka-birthday kayo ng anak ni Miss May? July 21 din ang birthday mo? Apo. Ka-birthday mo pala anak ko. Saka di ba ikit, nakwento mo na di mo nakilala yung nanay mo dahil sumama siya sa AFAM nung bata ka pa lang? Manang-mana ka sa nanay mo. Hinayaan mo na lasunin ng foreigner na yan ang utak mo para suwayin ako, para tablangin ang pamilya mo. Kung nawawala ang anak ni Miss May at nawawala ang nanay mo, tapos magka-birthday pa kayo ni Emily at may jowang AFAM si Miss May, hindi kaya si Miss May yung nanay mo? Teka. So, iniisip mo ba na ikaw at si Emily ay iisa? Di ko alam, pero ayoko mag-assume. Pero malay mo, totoo yung hinala ni Kaloy dati. Na si Miss May, yung hinahanap kong nanay. Salamat, Miss May. Alam mo, Miss May, para kang may superpower. Iba yung presensya mo kung paano mo ako i-comfort. Talagang papagaan niyo po talaga yung loob ko. Alam mo, Miss May, kanina, bago po ako pumunta dun sa kung nasaan yung nanay ko, nagdasal ho ako. Dasal ako na sana magkaroon ng himala. Na sana pagpasok ko dun, kayo na lang ho yung makita ko. Na sana kayo na lang yung nanay ko. Kaso, wala palang himala. Alam mo, Ikit, kung bakit ako thankful sa'yo. Kasi pinupunuan mo yung pangungulila ko sa anak ko. Kaya kahit hindi tayo magkadugo, pinapangako ko. Pupunuan ko din ang pangungulila mo sa nanay mo. Huwag kang umiyak. Kid, kainin mo na yung barbecue mo, lalamig yan. Okay pa ho ako. Masama pa rin ba yung loob mo tungkol doon sa reunion? Sorry ha, hindi naging magandang pagtatagpo niya mag-ina. Alam mo, kung alam ko lang na nasasama ang loob mo sana hindi ko na sinabi sa'yo tungkol doon sa event na yun. Huwag ko kayo mag-sorry nung wala naman kayong kasalanan. Hindi nyo kasalanan kung ano yung naabutan ko dun. Bigla ko lang napagtanto. Naintindihan ko na si tatay. Kung bakit hindi niya nahinanap si nanay. Kasi ayaw niyang masaktan ako. Alam mo, huwag ka magagalit sa sasabihin ko ha. Yung oras na yun, magandang pagtatagpo na yun na nakausapin mo siya, lapitan mo siya. Kasi sa totoo lang, hindi naman natin alam kung ano yung niloloob niya, kung ano yung naiisip niya. Hindi tayo pwede mag-assume na gano'n. Kaya, nangihinay lang ako sa pagkakataon. Para saan pa ho? Para masaktan po ako? No. Buong buhay ko, pinangarap ko hong makasama siya. Tapos ang ending, baka talikurin na lang ako. Anak, alam kong sobrang sakit at nabaliwala ka ng nanay mo. Ito na isipin mo, sa
Sa dami ng pinagdaanan mo sa buhay, kilala mo na sarili mo. Alam mo na halaga mo. Buo ka bilang tao. Kaya kung sakaling hindi ka niya tanggapin, huwag mong panginayanan. Buo ka na. Gusto po sana akong ibigay sa inyo. Okay. You're resigning? May magandang opportunity po kasing kumontak sa akin sa ibang bansa. Eh mo pong ikakaganda naman po na kinabukasan ko kaya tinanggap ko po yung offer. Tsaka may isa pa pong rason kung bakit kailangan ko pong umalis. Sir, naaalala mo ba dati? Kung una tayong nagkakilala, nagkita. Ayaw natin sa isa't isa, di ba? Sobrang hate natin. Manluloko ka! Crazy? You can't just say. Tagal kitang hinanap ka. Andito ka lang pala. Nakiki-birthday ka ba? I'm not a love scammer. I'm definitely not Victor Johnson. Mang maangan? Ha? Sige, sasakyan ko yung trick mo. Tinake advantage mo ko. You stole my money and you stole my heart also. Do your research and you'll find that this Victor Johnson or whatsoever has no affiliation with me or my pictures. Sino niloko mo? Lelang mo, huy. Akala mo lagi kang tama! Akala mo mababalik mo ako dito hanggaw! Malakas tama mo pero mali ka! You're wrong! I'm right! Macho naman! Hindi ko nga alam kung bakit naging close tayo. Give me your hand. My hand? Hindi ko alam kung bakit naging importante ka sa buhay. Alam niyo, sir, kahit papaano, nakalimot po ako sa problema ko. Nabuhayan po ulit ako ng pag-asa na kahit ganito po yung itsura ko, sir, sinabi niyo po sa akin, pinaalala niyo na kailangan kong maging matapang. Kailangan ko pong lumaban. Salamat po. Kaya nitong mga nakaraan, nalulungkot ako. Kasi parang bumabalik na tayo sa dati. Parang lumalayo na ulit yung loob mo sa akin. Parang ayaw mo na ako makita. Sir, kung ano man po yung nagawa ko para iwasan mo. Sir, sorry po. Sorry po sa lahat. Pero bago pa man din po tayo bumalik sa dati, ako na po yung kusang lalayo. Ikit, you don't understand. I'm not pushing you away or ignoring you because I'm mad at you. It's not it. And I'm sorry that I said those things and they hurt your feelings. I hope that's not why you're leaving. Pero sir, kala ko po kasi yun yung gusto niyong mangyari. Kasi kung paano niyo po ko iwasan, kung paano niyo po ko pagtulakan, ito yung nararamdaman ko eh. Pero sir, sabihin niyo lang sa akin, walang magbabago. Ganun pa rin tayo eh. Kaya ko mag-stay. Sabihin mo lang sa akin na gusto mo akong makasama.